Hello mga ka-Lushroom! For today's video ay gagawa tayo dito ng cat eye volume set. Bago tayo mag-start sa paglalagay ng eyelashes, tayo muna ay mag-lash bath. So gumamit ako dito ng Cloud Mousse ng Glow, yung lash shampoo nila. Sobrang gustong-gusto ko tong lash shampoo nila na Cloud Mousse kasi tingnan nyo naman, napaka-perfect. Ito yung pinaka-honest review ko sa lahat ng nagamit kong lash shampoo. Itong Cloud Mousse ng Glow. Ito yung pinaka-the best na nagamit kong lash shampoo kasi ba naman kahit hindi ko siya i-shake or i-shake ko man siya, ay hindi talaga siya tumutulo unlike sa mga ginamit ko nga na shampoo na kahit i-shake ko ay tumutulo yung watery Kayo ba? Na mga kapwa ko lash artist, na experience nyo na ba yung ginagamit yung lash shampoo ay tumutulo? And sa part na to, maglalagay na ako dito ng lash primer ng Glow. Syempre, Glow pa rin. And isa to sa mga favorite kong lash primer. Magandang gumamit ng eyelash primer lalo na kung galing tayo sa eyelash removal at merong mascara si client kasi ito ay nakatulong makatanggal ng mga extra oil and extra dirt. Pero minsan kapag si client ay sensitive or luhain, hindi na kami dalagay ng lash primer and bagger. Kasi one time, may na-experience kasi ako na si client nga ay sensitive and luhain din siya and nilagyan ko siya ng lash primer at bander. Ang ending, nagkaroon ng chemical burn yung eyes niya. Nawala din naman yung pamumula niya after 2 days. Grabe ang takot ko nun as in, yung tipong oras-oras ko siyang ina-update and then sa gabi, sa umaga, yung mga ganun. Kaya kapag alam ko si client ay sensitive at luhain, hindi na ako naglalagay ng lash primer at bander. Anyway, sa part na to ay naglalagay na ako dito and then yung ginamit ko dito na lash glue ay yung sa Glow. Ganun talaga kasi perfect ang boss nila. May mga nag-PPM sa akin na gustong-gusto nga daw nila gamitin tong lash glue ng Glow kaso napakamahal daw. Namamahalan sila, hindi daw nila afford. May technique dyan para mabili ninyo yung pinapangarap yung lash glue. Kapag kayo ay gumawa sa isang kliyente, magtabi kayo ng 50 pesos or 100 kada kayo ay may client. Huwag ninyong gagalawin hanggat hindi nyo nabubuo yung price ng lash glue na gusto ninyong bilhin. Tingnan nyo, makakabili at makakabili kayo. Hindi lang sa lash glue, kundi sa ginagamit natin or kung ano yung pinagkakakitaan natin. So, dapat kapag tayo ay kumita sa isang kliyente, yung 20% or 30% itabi natin para pag meron tayong kailangan bilhin, ay meron tayong pagkukunan. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!